Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Higit po sa ating Diyos na buhay. Sabayan niyo po ako na magbasa ng salita ng Diyos sa King James Tagalog Version na makikita po sa John 4, chapter 4 verse 1 hanggang verse 54. At sinasabi po dito sa verse 1, nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Pariseyo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan. Verse 2, bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad. Verse 3, nilisan niya ang Judea at naparoong muli sa Galilea. Verse 4, at kinakailangang magdaan siya sa Samaria. Verse 5, sumapit na siya sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sychar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose, kanyang anak. Verse 6, at naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus nga nang napapagod na sa kanyang paglalakbay ay naupong gayon sa tabi ng balon. Mag-iika-anim na ng mga oras, ng oras. Verse 7, dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, painumin mo ako. And verse 8, sapagkat napasabayan ang kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. And verse 9, sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano ngang ikaw na isang Hudyo ay humingi ng maiinom sa akin na ako'y babaeng Samaritana? Sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Verse 10, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Verse 11, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig at malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Verse 12, dakila ka pa baga sa aming amang si Jacob na sa amin nagbigay ng balon at dito'y uminom siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Verse 13, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Verse 14, datapwat ang sinumang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na nasa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Verse 15, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw, ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. Verse 16, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Verse 17, sumagot ang babae, sinabi sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa. Verse 18, sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito'y sinabi mo ang katotohanan. Verse 19, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napaghahalata kung ikaw ay isang propeta. Verse 20, nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Verse 21, sa kanya'y sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako,
na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Verse 22, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Verse 23, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Verse 24, ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Verse 25, sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paparito ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Verse 26, sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. Verse 27, at sa ganito'y nagsidating ang kanyang mga alagad, at sila'y nanghagtaka na siya'y nakikipagsalitaan sa isang babae. Gayon may walang taong nagsabi, ano ang iyong hinahanap? O bakit nakikipagsalitaan ka sa kanya? Verse 28, sa gayoy iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at napasabayan at sinabi sa mga tao. Verse 29, magsiparito kayo, tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin, ang lahat ng mga bagay na aking ginawa, mangyayari kayang ito ang Kristo? Verse 30, nagsilabas sila sa bayan at nagsiparoon sa kanya. Verse 31, samantala ay ipinamamanhik sa kanya ng mga alagad na nangagsasabi, Rabbi, kumain ka. Verse 32, datapwat sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkain kakanin na hindi ninyo nalalaman. Verse 33, ang mga alagad niya ay nangagsang-usapan, may tao kayang nagdala sa kanya ng pagkain? Verse 34, sinabi sa kanya ni Jesus, ang pagkain ko ay aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo, at tapusin ang kanyang gawa. Verse 35, hindi baga sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa, at saka darating ang pag-aani? Narito sa inyo'y aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Verse 36, ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga sa buhay na walang hanggan, upang ang naghahasik at ang umaani ay mangagalak kapwa. And verse 37, sapagkat dito'y totoo ang kasabihan, isa ang naghahasik at iba ang umaani. Verse 38, kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan, iba ang nangagpagal, at kayo'y siyang nagsipasok sa kanilang pinagpagalan. Verse 39, at marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kanya'y nagsisampalataya dahil sa salita ng babae na nagpatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Verse 40, kaya nang sa kanya'y magsidating ang mga Samaritano, ay sa kanya'y ipinamanhik nila na matira sa kanila, at siya'y natira roong 2 araw. Verse 41, at lalo pang marami ang mga nagsisampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita. Verse 42, at sinabi nila sa babae, ngayon nagsisampalataya kami, hindi dahil sa iyong pananalita, sapagkat kami rin ang nakarinig at nalalaman naming ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Verse 43, at pagkaraan ng 2 araw ay umalis siya doon at napasa Galilea.
Verse 44, sapagkat si Jesus din ang nagpatotoo na ang isang propeta ay walang kapurihan sa kanyang sariling lupain. Verse 45, kaya nang siya'y dumating sa Galilea, ay tinanggap siya ng mga Galileo ng kanilang mga kita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan, sapagkat sila man ay nagsiparoon din sa kapistahan. Verse 46, naparoon ngang muli siya sa Kana ng Galilea, na doon sa kanya'y pinapaging alak ang tubig, at naroroon ang isang mahal na tao, na ang kanyang anak na lalaki ay may sakit sa Capernaum. And verse 47, nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa Galilea na mula sa Judea, ay naparoon siya sa kanya at ipinamanhik sa kanya na siya'y lumusong at pagalingin ang kanyang anak na lalaki, sapagkat siya'y naghihingalo. Verse 48, sinabi nga sa kanya ni Jesus, malibang kayo'y mga kakita ng mga tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo magsisipaniwala sa anumang paraan. Verse 49, ang mahal na tao ay nagsabi sa kanya, Ginoo, lumusong ka bago mamatay ang aking anak. Verse 50, sinabi sa kanya ni Jesus, yumaon ka ng iyong lakad, buhay ang anak mo. Paniniwalaan ng lalaki ang salitang sinalita sa kanya ni Jesus, at siya yumaon sa kanyang lakad. Verse 51, at samantalang siya'y lumulusong, ay sinalubong siya ng kanyang mga alipin, na nangagsasabi na ang kanyang anak ay buhay. Verse 52, at itinanong nga niya sa kanila ang oras nang siya'y pasimulan ng paggaling. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, kahapon ng 7 oras, inibsan siya ng lagnat. Verse 53, naunawa nga ng ama na sa oras na yaon nang sabihin sa kanya ni Jesus, buhay ang anak mo, at siya'y sumampalataya at ang kanyang buong sambahayan. And last verse po, verse 54, ito nga ang muling pangalawang tanda na ginawa ni Jesus nang siya'y pumaroon sa Galilea mula sa Judea. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. God bless everyone.